Araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang kaunahang pagdedepensa ni Lamont Roach Jr. sa kanyang WBA World Super Featherweight title kontra sa rank 12 ng WBA na si Fergal McRory. Fight schedule lamang ito Hunyo 28, 2024 nagaganapin sa Entertainment and Sports Arena, Washington, bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na makakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papuburan at sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw dito sa naturang bakbakan or maaring pabor. Ngunit ang mahalaga po dyan kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang challenger, rank 12 sa WBA na si Fergal McRory. As a pro boxer, itong si McRory po ay may impresibong kartada. 16 wins with 8 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 31 anyos, height 5 foot and 5 inches, weight 69 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Last fight, March 15, 2024, nakasagupan nito si Carlos Carlson. Panalo by third round technical knockout, itong si Fergal McRory. Karanasan o experience nitong si Fergal McRory mga lods bago ito pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur na kung saan nagkaroon ito ng 127 wins with 12 losses. At ang pinakamatindi na kalaban nito dito po sa pro boxing na kung saan para sa akin nakapagbibigay din sa kanya ng magandang karanasan bukod doon sa kanyang karanasan as dati lumalaban sa amateur. Siyempre si Nicola Bozolin, si Carlos Carlson, kung saan masasabi kong napapalaban po talaga itong si Fergal McRory. Sa skills ng boxing hero ito, masasabi kong boxer puncher. Malimit, boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, natututo na bakbakan, may counter punching style, epektibo. Ang kanyang galawan sa inside fighting, sa distansyahan, sa mid-range sa suntukan, epektibo. Bulyong puncher po ito, taglay ang power, timing at accuracy. Take note, taglay din ito ang liksi at hand speed. Ngunit pagdating po sa depensa, may mga butas po sa depensa itong si Fergal McRory na kung saan delikado. Pagkayan ay na counter. Oo. So may mga butas sa depensa din itong si Fergal McRory. Sa panig naman ng kampiyon na si Lamont Roach Jr. As a pro boxer, may impresibong kartada ito. 24 wins with 9 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla. May edad 28 anyos, height 5 foot and 7 inches, weight 68 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 37.5%. Last fight, November 25, 2023, nakasagupa niya si Hector Luis Garcia, panalo by split decision. Itong si Lamont Roach Jr. sa scorecard na 114-113, 113-114, 116-111. Kaya nasungkit po ni Lamont Roach ang WBA World Super Featherweight title matapos niyang talunin niya itong si Hector Garcia. Karanasan o eksperyensya naman itong si Lamont Roach Jr. Bago ito pumasok sa pro boxing, dati rin po itong lumalaban sa amateur na kung saan may impresibong kartada din po sa amateur fights ito na 125 wins with 15 losses lamang. At 2 times ito naging junior national golden gloves at 5 times na naging ring world championship. As a pro boxer naman, magangalan din po tayo ng ilang opponent nito na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, nauna si Rene Alvarado, Jamel Herring, na kung saan 2019, naging challenger itong si Lamont Roach sa WBO na hawak ni Jamel Herring. Diyan siya nakatikim po ng talo by unanimous decision. At noong 2023, nagiging ganap ang kanyang pagiging world champion matapos siyang talunin si Hector Luis Garcia by split decision.
Ngayon dadako tayo sa skills na taglay-taglay nitong si Lamont Roach. Mga lods, boxer puncher din po ito. Defensive style, counter-punching style, pressure fighter style, umalaban sa brulan o tututunok makan. Taglay nito ang footwork na kung saan magaling kumuha ng anggulo. Kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo kumbaga. At yung kanyang footwork mga lods na kung saan gamit na gamit pagdating po sa depensa at o pinsa. In and out, ginagamit ang apat ng kanto ng ring. Taglay din nito ang hand speed, timing at accuracy. Maganda ang depensa ng boksingerong ito. Ganun pa man, syempre, hindi ibig sabihin noon na nasabi ko na nga na maganda ang depensa, hindi matatamaan. Natatamaan pa rin, pero hindi po malimit, hindi siya nasusulidan baga. At masasabi kong may tibay din po, may kunat din po si Lamont Roach. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison at unahin natin sa edad. 28 anyos si Roach, 31 anyos si McCrory. So dito mga lods, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matangkad po ng 2 inches si Lamont Roach na kung saan ang height nito ay 5 foot and 7 samantalang si Fergal McCrory 5 foot and 5 inches. Ngunit sa reach, 1 inch ang diferensya na kung saan lamang naman si Fergal McCrory. Southpaw kontra orthodox. Southpaw si McCrory, orthodox naman si Lamont Roach. Delikado sa suntukan, sa close range sa suntukan. Sa knockout ratio lamang po si Fergal McCrory dahil ang kanyang knockout ratio ay mababot po sa 50%, tapos samantalang itong kampiyon ay mayroong knockout ratio lamang na 37.5%. So dito lamang po sa power ang challenger. Sa activity fights, aktibong-aktibo po ang challenger, pero pasok pa naman sa active status si Lamont Roach mga lods. Oo, kasi ang last fight ito November 25, 2023. Karanasan o eksperyensya, pareho pong may mga karanasan ito sa amateur boxing o sa amateur fights. Ngunit sa uri ng kinalaban dito sa pro boxing lamang po si Lamont Roach. Ganun pa man, hindi po napag-iiwanan si Fergal McCrory dahil dating lumalaban po sa amateur. Oo. Siguro kung i-convert natin ito sa percent, 55% lang din. 45%. 55% para kay Roach, 55% para kay Roach, 45% naman kay Fergal McCrory. Sa skills, parehong boxer puncher. So nakadepende ito sa kanilang gagawing strategy, diskarte sa laban na kung saan po mga lods, masasabi kong 50-50. Oo. 50-50 ito sa skills. Ngayon, sino llamado? Sa physical na appearance mga lods, lamang sa power si Fergal McCrory. Pero mas matangkad po si Lamont Roach. Sa karanasan, lamang si Roach. Sa skills, 50-50. Sa ranking, rank 12 si Fergal McCrory, champion si Lamont Roach. So, siyempre po, llamado dito si Lamont Roach. Oo. Pero konti lang din, dahil dito nga sa physical na appearance. Kunti lang. 55-45 lang din po. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Lamont Roach by unanimous decision or split decision mga lods. May dyan sabang manalo si Lamont Roach by knockout. Yes, this is boxing. Anything can happen. Maraming pwede mangyari dyan na kung saan posible niyang mapuruhan itong si Fergal McCrory. Pero yun nga, mas pabor ako na si Lamont Roach manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Sa panig naman ni Fergal McCrory, mga lods, hindi ito kagulat-gulat na mananalo din. Bakit? Isang talentado na boksingero ito. Taglay ang power. Posible din niyang mapuruhan si Lamont Roach. Dahil nga, taglay ang hand speed, liksi na kilos ni Fergal McCrory. Posible niyang matamaan agad itong si Lamont Roach. Oo. At yun dapat ang gagawin ni Fergal McCrory na in-knock-out niya si Roach para makapiyo sa panalo. Tanda natin, Amerikano si Lamont Roach. Doon yung ganapin ang bakbakan sa bansang Amerika. Itong si Fergal McCrory mga lods ay taga-Ireland dito, kung di ako nagkakamali. Oo. Kaya dito, magsisilbing dayo si Fergal McCrory. Bagamat residente na sa bansang Amerika si Fergal McCrory, iba talaga.
pagka pure na Amerikano ang makakalaban mo. So, lalo na dyan sa Amerika gaganapin ang bakbakan. So, kailangan ni Fergal McCrory ang mapabagsak or mas magandang i-knock out niya itong si Lamont Roach para makapiho sa panalo dahil once na mauwi lang ito sa scorecard, close fight, close sa scorecard, delikado na matalo sa puntusan. Delikadong doon i-award kay Lamont Roach ang panalo. Kaya kailangan ni Fergal McCrory na i-knock out nga talaga itong si Lamont Roach. Or else, dapat maging ano siya dito. Masasabi natin yung ano siya, yung magiging yung bang siya po ang yung magiging ano siya, yung blanco ako. Yung magiging ano po siya, yung magiging yung bang mangingibabaw, siya po mangingibabaw yung kanyang kumbaga dominante sa laban. Dapat maging dominante sa laban si Fergal McCrory. May chance bang maging dominante sa laban si Fergal McCrory? Oo, may posibilidad po. Gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, gamit ang kanyang power, posible niyang may domina din ang laban. Yun nga lang mga lods, siyempre sa karanasan din ni Roach, na kung saan sabi kong kanina, lamang sa karanasan si Roach sa uri ng kalaban dito sa pro boxing, may ano na, may hindi na bago para kay Roach ang katulad ni Fergal McCrory. Kaya mga lods dito, hindi kagulat-gulat din na manalo si Fergal McCrory gamit ang kanyang power at siyempre gamit ang kanyang liksi, hand speed at pagka-boxer puncher. Kumbaga yung kanyang skills. Pero kinakailangan ni Fergal McCrory na maging dominante dito dahil siya po ang challenger. So kailangan niyang magtrabaho ng husto. Una sa lahat, kailangan niyang magtrabaho ng husto para siya po ang papaboran or makumbinsin niya ang mga hurado, para makakumbinsin ang hurado. At dahil sa dayo siya, yun nga, kailangan niyang i-knock out ang kampiyon para makapiho sa panalo. Dahil once na ito sa puntusan, delikado siya dyan. Pero may chance pa rin ito na manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Tandaan natin na hindi po basta-basta boksingero din si Fergal McCrory. Isang boxer puncher ito, taglay ang power, hand speed. May mga liksi na galawan ito mga lods na kung saan posibleng makauna nga ito na makapagpatama kay Lamont Roach. Oo. So, hindi kagulat-gulat ang manalo din ito. Pero mas pabor ako na si Lamont Roach ang mananalo dito sa labanan na ito mga lods. Oo, dahil nga sa husay din ng boksingerong ito. Abangan natin dahil matinding bakbakan din po ito mga lods dahil parehong boxer puncher ang maglalaban. Although, Amerikano si Lamont Roach pero sa kanyang mga naging laban, hindi ko nakikita ang sweet sense of boxing dito. Maganda nga niyang dipinsa, pero ano mga lods boxer puncher siya Yun ang ano niya, lumalaban ito ng sabayan. Yun ang kagandahan dito kay Lamont Roach. Gusto ko yung kanyang estilo. Siyempre, maging sa kabila din kay Fergal McCrory, gusto ko rin ang kanyang galawan. Kaya ma-action ito na bakbakan. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.